Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 25, 2025, Biyernes, at ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Ang ating pong unang pagbasa pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 4, verses 7 to 15. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa susidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Tinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bagamat ngayon ay patuloy pa rin natin nararanasan ang epekto ng bagyo. Tatlong bagyo na po na sunod-sunod, bagyong Krising, bagyong Dante at ngayon naman ay bagyong Emon. Pero ganun pa man, tuloy po ang ating pagninilay sa kabila nito dahil sa mga panahong ito lalo nating kailangan marinig ang salita ng Diyos at kailangan natin na kapitan ang salita ng Diyos. At sa ganun ay hindi po tayo mawalan ng pag-asa, lalo na po yung mga higit na naapektuhan, yung mga nalubog sa baha at nawala ng kanilang kabuhayan. Sa araw na ito, sa tulong ni Apostol Santiago, isa sa 12 alagad, at siya ang kapatid ni Juan na tinuguri ang mga kidlat o anak ng kidlat dahil sa lakas ng dating at ng kanilang pagsasalita. Kapag sila ay nagpahayag ng salita ng Diyos, ay talagang tumatagos ito, at kumbaga yung epekto sa tao na kanilang pinagpapahayagan. Kaya sila po ay tinuring ng mga anak ng Boanerges. Pero bago po yun, siyempre dumaan din sila sa paghuhubog, dumaan sa correction, lalo na kung maririnig ninyo mamaya sa misa, ang ebanghelyo natin ay patungkol sa paglapit ng kanilang ina para sa kanila pong magkapatid na maupo sa kanan at sa kaliwa. So, yun nga po, na ituro sa kanila ni Jesus nung kasama pa nila na kung sino man yung gusto maging dakila, ay dapat maging huli sa lahat. Ayan, nakakatiyak tayo na ito po ay naisabuhay ni Apostol Santiago. And siguro, magandang mapagnilayan natin na ang buhay ay hindi sa kung ano ang achievement mo. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang narating mo, kundi sa kung paano ka naka-inspire din sa tao sa kabila ng iyong paghihirap at sa kabila din ng iyong tagumpay. So, sa dalawang itong karanasan natin, laging ang atin pong titingnan din ay kung tayo ba ay nakatulong na maipakilala si Kristo. Ulitin ko po, sa kahirapan natin, sa paghihirap natin, maging sa tagumpay natin, ang higit natin dapat na naiaangat, hindi ang ating mga sarili, dahil kung para sa atin, ang Diyos ang bahalang mag-angat sa atin.
Pero sa buhay natin, kaya nga sabi sa sulat ni Apostol San Pablo, no, hindi dahil sa sarili nating galing, kundi sa kabila ng mga kahinaan natin, ang mas nakikita ay ang kagalingan ng Diyos sa buhay natin. At ito rin yung mag-i-inspire at mag-inspire nawa sa mga taong ating nakakausap, nakakasalumuha, o kahit sa pamamagitan nito, no, sa mga taong nakakapakinig nito. Kaya mga po, sa kabila ng mga bagyo at unos ng ating buhay, patuloy tayong maging inspirasyon, patuloy tayong magdulot ng pag-asa sa ating kapwa. Hindi po, sa mapagpalang araw sa inyo po.